For the first question, Ms. Clay Pardilla from PTV4. Magandang hapon po, Yusek. Vice President Duterte questioned our national debt. Ang sabi niya po, bakit 16 trillion pesos ang utang pero walang nakikita? Dapat kapag may inutang, may nakikita. VP also expressed frustration po over the San Juanico Bridge being promoted as a tourist spot. Hindi daw po ito dapat tourist spot. How does Malacanang respond to this? Thank you po. May kasabihan nga tayo, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan. Hindi talaga malalaman ang katotohanan. Okay, ang tandaan po natin, ang utang na 16 trillion ay kabuuang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. At tatandaan din po natin ng ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. At solong utang po ng Administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022 at nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. Sa ngayon po, pinipilit ng gobyerno ng ating pamahalaan na maiwasan po na mga pag-utang at ninanais din po ng Pangulo at hinihiling na palakasin pa po natin ang ating ekonomiya at of course, ang pagbabayad ng tamang buwis para po maiwasan na natin ang pag-utang ng malaki at although ang gusto ng Pangulo ay talagang paangatin po ang ekonomiya at tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating taong bayan. Sa totoo lang po, may mga krisis na nangyayari, hindi po maiiwasan ang kailanganin ng pondo. Ang sabi po ni dating Vice Presidente, hindi daw po niya nakikita. Sa kanyang talumpati sa Australia, binanggit niya po na mayroong balita patungkol sa magagandang nangyayari sa ekonomiya. Pero sabi niya, yun ay sa papel lang. It means, inamin niya na mayroong papel, may resibo, may patunay na maganda at gumaganda ang ekonomiya. Hindi ito chismis. Hindi ito paninira lamang dahil may papel siyang inamin. Hindi ba niya po nakikita ang dulot na naibibigay, tulong ng Buka Centers, ang paglaki ng PhilHealth coverage, ang murang bigas, ang 3+1 promo ng LRT, MRT, ang fuel subsidies na ibibigay, at marami pang iba. Nakakalungkot po. Mahirap po talaga. Mahirap turuan ang walang alam at walang balak umalam. Mahirap din buksan ang mata ng bulag at nagbubulag-bulagan. Thank you, Clay. Sa susunod po ay si Miss Ivy Reyes ng Bilyonaryo. Good afternoon, Yusek. Still on Vice President. In that same speech, she said she regrets teaming up with President Marcos in 2022. That's one. Two, she doesn't think the president will give anything substantial in his SONA. And last, while she has no ill feelings for the president, she has a problem with his performance, pointing out the lack of direction of the admin. Yun lang po. Thank you. Yun nga po, ulit-ulit ang kanyang issue. Wala na po yatang bago. Natin niya na pong sinabi yan na nagsisisi siya. Pero talaga po sigurong ganyan na mangyayari dahil ang Pangulo po ang nais na mga makakasama niya sa kanyang administrasyon ay nagtatrabaho. Nagtatrabaho at mabilis umaksyon. So kung wala po nakikita ang Vice Presidente na maaaring gawin ng Pangulo, ganyan po talaga ang mangyayari kapag po hindi binubukas ang isipan at ang mata at ang puso para sa taong bayan. So, kung hindi po talaga siya makikinig at hindi niya po titignan ang mga records na nangyayari sa gobyerno, wala po talaga siyang malalaman. Magandang hapon, Yusek. Yusek, going back on VP Sara's statement, on the part of the President, meron ba siyang regrets also na nakipag-team up siya with the VP? Wala po ako nadidinig sa Pangulo na siya po ay nanghinayang. Kung siya man po ay nakipag-team up sa Vice Presidente.
ugali po ng Pangulo, hindi po natin madidinig ang ganong mga klaseng negatibo mula sa kanya. Wala po tayong aasahan na anumang paninira kanino man. So, yan po ang Pangulo. Kung may nagsisisi man na sa kanya ay maka-team up siya, it's their loss, not the President's. Last na lang. Last. Kasi tinawag ni VP na budol yung ginawa daw ni PBBM. Your thoughts on that? Budol? Talaga? Hindi ko alam kung sino ba ang budol. Hindi natin alam kung sino ba ang bubudol. Sa panahon, sa nakikita po natin na pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pamumulitika, sino ba talaga ang bubudol? Yusek. Bago pala po tayo magtapos, hindi ko po nasagot yata yung tungkol sa San Juanico Bridge. Okay. Dalawa kasi napagsabay. Okay. Sabi nga natin, nakakaalarma ang kakulangan sa kaalaman. Nagiging sanhi ito ng kasinungalingan. Tandaan mo natin, ang San Juanico Bridge, ito po ay simbolo ng kagandahan at engineering capabilities nung panahon, nung 1973. Siguro karamihan sa inyo, karamihan sa atin, hindi pa pinapanganak. Pero hanggang ngayon, nakatatag pa rin, nandiyan pa rin, ang San Juanico Bridge ay kailangan lamang ang rehabilitation. At tandaan po natin, hindi po sa sukat o haba or iksi o haba ng tulay, masasabi mo na ang isang tulay ay dapat gawing tourist spot. Tandaan natin, ang San Juanico Bridge ay mayroong 2.16 kilometers na haba. Ang Golden Gate ay mayroong 2.7 kilometers. Pero ang Golden Gate sa San Francisco ay tourist spot. At pati yung El Marco Bridge na pinakamaiksing tulay na may sukat na 6 meters ay tinatawag ding tourist spot. Ang masakit lang, kapwa nating Pinoy, ibinabagsak ang turismo ng bayan, inaangat ang turismo ng ibang bansa. Samantalang ang Pangulo kagagaling lamang sa Japan para palakasin ang turismo ng ating bansa.